Matagal bago nagkaroon ng mga hari at bago pa man ang malaking baha, may isang lalaking namuhay na malapit sa Diyos. Ang pangalan niya ay Enoch. Siya ay dinalalampas sa mundo ng mga tao, sa langit, kung saan nakita niya ang mga bagay na hindi karaniwang ipinapakita sa tao. Doon, nabunyag sa kanya ang mga lihim ng mga bumagsak na anghel, ang mga silid kung saan nagsimula ang paglikha, at ang mga banal na pasya na huhubog sa kinabukasan ng sangkatauhan. Ngunit kasabay ng malalim na kaalaman ay ang mabigat na pananagutan. Ang mga natutunan ni Enoch ay nagpakita ng isang labang hindi makalupa, isang pag-aalsa ng mga nilalang mula sa langit na lumabag sa banal na batas, bumaba sa lupa at nagsimula ng isang kadena ng kasamaan na pumukaw sa galit ng maylikha. Hindi lang ito isang lumang kwento, ito ay kwento ng paglabag ng mga anghel na itinapon pababa at ng hatol na magpapabago sa langit at lupa magpakailanman. Isulat mo ang mga nakikita mo, Enoch, wika ng tinig, para sa mga darating na salinlahi upang kanilang maunawaan ang katotohanan at maging handa sa mga darating. Enoch, anak ni Jared, ikaw ay kinalugdan ko, pakinggan mo ang aking tinig. Panginoon, ano po ang nais ninyong ipagawa sa akin? Tanong ni Enoch. Ako'y isang hamak na tao sa harap ng inyong kadakilaan. Ikaw ay pinili upang dalhin ang aking mensahe, sagot ng tinig. Sa pamamagitan mo, ang mga lihim ay malalantad. Tumindig ka na at sumama sa sugo na isinugo ko. Ako si Uriel, sabi ng isang nilalang, tagapagbantay ng mga hiwaga ng Diyos. Halika, Enoch, ipakikita ko sa iyo ang mga kamanghamanghang bagay sa langit at ang pagkasira na kumakalat sa lupa. Mas higit pa ito sa lahat ng aking inakala, bulong ni Enoch. Saan tayo naroroon? Nasa harapan ka ng mga tarangkahan ng langit, sagot ni Uriel. Ngunit hindi lahat ng iyong makikita ay magdadala ng tuwa. May mga katotohanang mabigat sa puso, ngunit kailangan mong malaman, kailangan mong isulat. Tandaan mo, ang katotohanang ito ay isang mabigat na dalahin. Hindi lahat ay makakaunawa at marami ang tatanggi rito. Tatanggapin mo ba ang landas na ito? Kung ito'y kalooban ng Diyos, sagot ni Enoch, susundin ko ito kahit pa ito'y makasira sa akin. Isusulat ko ang dapat isulat. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas upang maisakatuparan ang inyong utos. Kaya't naihayag ang mga lihim ng kalangitan, ngunit may kapalit. Ito ang talaan ng mga nakita ni Enoch sa itaas. Kabanata 1. Ang mga tagapanood, the watchers. Ito ang mga salita ng pagpapala ni Enoch, mga salitang ipinahayag para sa mga matuwid at hinirang na makakaligtas sa panahon ng pagsubok kung kailan ang masasama ay aalisin. Si Enoch, lalaking tapat sa katuwiran, ay nagsalita ng mga salitang mula sa Diyos. Siya ay binigyan ng isang pangitain, isang banal na pangitain ng langit mismo. Ngunit ang kanyang nakita ay hindi para sa kanyang henerasyon. Ito ay mensahe para sa mga darating na panahon, para sa mga hinirang sa hinaharap. Nagsalita siya para sa kanila at para sa kanila isinulat niya ang lahat ng kanyang nasaksihan. Nakita niya ang banal, ang makapangyarihang Panginoon na dumarating mula sa langit. Siya'y magpapakita sa bundok ng Sinai, ihahayag ang kanyang kapangyarihan at darating kasama ng hindi mabilang na nilalang mula sa langit. Siya'y magdadala ng hatol sa mundo, wawasakin ang masasama, haharapin ang buong sangkatauhan, at ilalantad ang bawat kasalanang ginawa laban sa kanya. Lahat ng tao ay gigising mula sa kanilang pagkakatulog, ngunit ang matuwid lamang ang mabubuhay, ang masasama ay mawawasak. Pagkatapos ay darating ang kapayapaan at ang mga lumalakad sa landas ng kabutihan ay mamumuhay sa katuwiran. Ang Panginoon ang kanilang magiging gabay at sila'y mamumuhay sa walang hanggang liwanag.
Maninirahan sila magpakailanman kasama ng aking ama at ako sa isang paraisong walang hanggan. Tingnan mo ang kalangitan. Ang mga bituin at liwanag sa itaas ay hindi lumilihis sa kanilang landas. Sila'y sumisikat at lumulubog sa tamang oras, ayon sa utos ng Diyos. Silipin mo ang lupa, mula simula hanggang wakas, lahat ay sumusunod sa kanyang kalooban. Ang mga bituin ay lumilitaw sa kanilang takdang panahon, at ang araw at buwan ay gumagalaw ayon sa utos, kailanman ay hindi naliligaw. Ang mga tagapanood, mga anghel na ipinadala upang akayin ang sangkatauhan, ay lumihis sa kanilang layunin. Sinira nila ang tiwalang ibinigay sa kanila at nagdulot ng kasamaan. Dahil dito, ang mga namumuhay ng walang paggalang sa batas ng Diyos ay hahatulan. Mabigat ang parusang naghihintay sa kanila. Tingnan mo ang mga puno na nagbibigay ng bunga sa takdang panahon. Ang mga ilog ay patuloy sa kanilang agos. Ang dagat ay nananatili sa kanyang hangganan at hindi lumalampas. Lahat ng nilikha ay sumusunod sa kalooban ng kataas-taasan. Ngunit ang tao at ang mga bumagsak na anghel ay pinili ang pagsuway. Para sa mga makasalanan at pumili ng kasamaan, darating ang hatol. Ngunit ang matuwid ay ililigtas at makakatagpo ng walang hanggang kapayapaan. Ang masasama ay mabubura, ang kanilang mga pangalan ay malilimutan. Tingnan mo muli ang pagbabago ng mga panahon, tag-init at taglamig, bawat isa sa takdang oras. Ang langit at lupa ay nagpapatunay sa kadakilaan ng Diyos. Subalit ang tao ang nagdala ng kaguluhan sa mundo dahil sa kanyang mga desisyon. Nakaabang na ang hatol at hindi na magtatagal ang kataas-taasan sa pagpapatupad nito. Kabanata 2. Ang pagbagsak ng mga tagapanood at ang pagsilang ng mga higante. Noong mga panahong iyon, dumami ang mga tao at maraming anak na babae ang isinilang, magaganda at kaakit-akit. Ang mga nilalang mula sa langit, ang mga anghel, ay nakita sila at nagnasa. Nagsabi sila sa isa't isa, pumili tayo ng mga babae mula sa kanila at magkaanak tayo. Ngunit binalaan sila ng kanilang pinuno, si Semjaza. Natatakot ako na hindi ninyo itutuloy ito, at ako lang ang mananagot sa malaking kasalanan. Gayunman, tumugon ang iba, kung gayon gumawa tayo ng kasunduan, manumpa tayo at ipataw sa ating sarili ang isang sumpa upang wala ni isa man ang umatras sa planong ito. Kaya't silang lahat ay sumang-ayon at tinatakan ang kanilang desisyon sa isang sumpang hindi maaaring sirain. Sa kabuuan, sila'y 200. Bumaba sila noong panahon ni Jared at lumapag sa bundok Hermon. Kasama ni Semjaza ang iba pang mga pinuno, bawat isa ay may pamumunong grupo ng 10. Bawat isa sa kanila ay kumuha ng babae upang maging asawa. Nilapitan nila ang mga ito at sa kanilang pagsasama sila'y naging marumi. Tinuruan nila ang mga babae ng mahika, madidilim na sining at ang mga lihim ng halamang gamot at ugat. Nagdalang tao ang mga babae at isinilang nila ang mga higante, mga nilalang na napakalaki. Ang ilan ay umabot sa taas na 300 siko. Nilamon ng mga higanteng ito ang lahat ng makakain ng mga tao. Nang maubos ang pagkain, binalingan nila ang sangkatauhan mismo, kinain ng mga tao ng walang awa. Lumaganap ang karahasan, pati mga ibon, hayop, reptilya at isda ay kanilang inatake. Nagsimula silang magpatayan sa isa't isa at uminom ng dugo. Mismo ang lupa ay tumindig at umiyak laban sa kanilang kasamaan. Isa sa mga bumagsak na anghel, si Asael, ang nagturo sa mga tao kung paano gumawa ng mga sandata, espada, kutsilyo at kalasag. Ibinunyag niya ang lihim ng pagpoproseso ng mga metal at paggawa ng mga ito. Ipinakita rin niya kung paano gumawa ng alahas at palamuti paggamit ng antimonyo bilang pampaganda sa mata at ang sining ng paggamit ng mga bihirang bato at makukulay na tina.
Mabilis na kumalat ang kasamaan. Nahulog ang mga tao sa pagnanasa, kasalanan at kabulukan sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Si Semjaza ang nagturo ng ipinagbabawal na mahika at paggamit ng mga ugat sa mga ritual. Si Armaros ang nagturo kung paano baliin ang mga sumpa. Ibinunyag ni Barakiel ang mga lihim ng mga bituin, samantalang si Kokabiel ang nagturo kung paano basahin ang mga galaw sa langit. Habang namamatay ang mga tao dahil sa kasamaan, ang kanilang daing ay umabot sa kalangitan. Tumingin ang mga anghel na sina Michael, Uriel, Rafael at Gabriel sa mundo at nakita ang pagdanak ng dugo at kaguluhan na lumalaganap sa lupa. Nagsabi sila sa isa't isa, ang lupa mismo ay umiiyak at ang tinig nito ay umaabot sa mga pintuan ng langit. Ang mga kaluluwa ng mga namatay ay tumatawag sa atin, humihiling na iharap natin ang kanilang kaso sa kataas-taasan. Lumapit sila sa Panginoon ng langit at nagsabi, ikaw ang pinakadakila sa lahat, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ang inyong trono ay nananatili magpakailanman. Ang iyong pangalan ay banal at pinupuri sa lahat ng panahon. Ikaw ang lumikha ng lahat at may kapangyarihan sa lahat. Wala kang hindi nakikita. Alam mo ang lahat ng nangyayari. Nakita mo ang ginawa ni Asael kung paano niya itinuro ang kawalang katarungan at ibinunyag ang mga banal na lihim ng langit na hindi dapat malaman ng tao. Si Semjaza na pinuno nila ay kumuha ng mga babaeng tao at nagkasala, ipinamahagi ang mga bawal na kaalaman. Ang mga babaeng ito ay nagsilang ng mga higante at ngayon ang lupa ay nabalot ng dugo at kasamaan. Ang mga espiritu ng mga namatay ay sumisigaw at ang kanilang paghihirap ay umabot na sa mga pintuan ng langit. Hindi sila makapahinga dahil sa kasamaan. Ngunit ikaw, Panginoon, alam mo na ito bago pa man ito mangyari. Nakikita mo ang lahat, ngunit hindi mo pa sinasabi sa amin kung ano ang dapat naming gawin. At ang kataas-taasan, ang banal na isa, ay nagbigay ng utos. Sinugo niya si Uriel upang kausapin si Noe, anak ni Lamech. Pumunta ka sa kanya, wika ng Diyos. At sa aking pangalan, bigyan mo siya ng babala. Sabihin mong magtago siya sapagkat ang wakas ay malapit na. Darating ang isang baha na tatakpan ang buong lupa at wawasakin ang lahat ng narito. Turuan mo si Noe, ang matuwid na lalaki, kung paano niya maililigtas ang kanyang buhay at mapanatili ang hinaharap ng sangkatauhan. Nagsalita rin ang Panginoon kay Rafael, dalhin mo si Asael, wika niya, gapusin mo ang kanyang mga kamay at paa at ihulog siya sa isang malalim na hukay sa ilang ng Dudael. Takpan mo siya ng matatalim at sirang mga bato at ikulong siya sa kadiliman upang hindi na niya muling makita ang liwanag. Mananatili siya roon hanggang sa araw ng huling paghuhukom. Sa araw na iyon, siya ay ihahagis sa apoy at ang lupa ay lilinisin mula sa kasamaan ng mga bumagsak na anghel. Ipahayag ito sa buong mundo. Ang lahat ng kasamaan at kabulukan ay lilipulin. Hindi mawawala ang buong sangkatauhan dahil lamang sa mga lihim na ibinunyag ng mga tagapanood sa kanilang mga anak. Nadungisan na ang buong mundo dahil sa mga itinuro nila at ang buong bigat ng pagkakasala ay babagsak sa kanila. Pagkatapos ay nagsalita ang Panginoon kay Gabriel. Pumunta ka at sabihin mo kina Semjaza at sa iba pang nakipag-ugnayan sa mga babaeng tao na ang kanilang kapalaran ay selyado na. Sila ay ikukulong sa kailaliman ng lupa sa loob ng 70 salinlahi habang hinihintay ang araw ng paghuhukom, ang araw kung kailan isa sa katuparan ang ganap na katarungan. Sa araw na iyon, sila ay ihahagis sa hukay ng apoy at pagdurusa kung saan sila mananatili magpakailanman. Alisin ang lahat ng bakas ng mga masasama at ng mga anak ng tagapanood sapagkat sila ay nagdulot ng matinding kapinsalaan sa sangkatauhan. Pawiin ang lahat ng kasamaan mula sa balat ng lupa.
Hayaan mong matapos na ang kanilang mga kasalanan at hayaang sumibol ang bagong binhi ng katuwiran at katotohanan upang pagpalain ang mundo. Kabanata 3. Ang paghuhukom sa mga tagapanood. Sa panahong iyon, ako'y kinuha mula sa gitna ng mga tao at ang mga anghel ay inakay ako sa isang malayong lugar. Sinabi nila, Enoch, ikaw na tagapagsulat ng katuwiran, pumunta ka at kausapin ang mga tagapanood, ang mga anghel na iniwan ang kanilang kalangitang tahanan at nadungisan sa pag-aasawa ng mga babaeng tao. Kumilos sila na parang mga mortal at binaboy ang mundo. Sabihin mo sa kanila ito, wala nang kapayapaan para sa inyo. Walang kapatawaran para sa inyong mga kasalanan. Kaya't ako'y pumunta sa kanila. Nagtitipon sila sa lugar na tinatawag na Abel-Maim sa pagitan ng Lebanon at Senir. Tinakpan nila ang kanilang mga mukha sa kahihiyan. Ipinahayag ko ang mensahe ng katuwiran na ibinigay sa akin at sila'y nagsimulang manginig sa takot. Nakiusap sila sa akin na isulat ang kanilang pakiusap isang pagsusumamo para sa awa. Hiniling nilang dalhin ko ang kanilang kahilingan sa kataas-taasan sapagkat labis ang kanilang kahihiyan para humarap sa Kanya o itingin man lang ang kanilang mga mata sa langit, batid ang bigat ng kanilang nagawa. Isinulat ko ang lahat ng kanilang sinabi at dinala ko ang kanilang mga salita. Ako'y umakyat at narating ang tubig ng langit. Doon nakita kong nabuksan ang mga pintuan ng langit. At ako'y pumasok sa lugar kung saan naroroon ang trono ng Diyos. Ako'y napaluhod at inilagay sa harapan ng Panginoon ang pagsusumamo ng mga bumagsak na anghel. Ngunit sinagot ako ng kataas-taasan at sinabi, bumalik ka sa mga tagapanood na nagpadala sa iyo. Sabihin mo sa kanila, kayo'y mga banal, espiritual na nilalang, nilikha upang mabuhay magpakailanman. Ngunit pinili ninyong dungisan ang inyong mga sarili sa pag-aasawa ng mga babaeng tao at nagsilang ng mga anak na laman at dugo. Dahil dito nagdala kayo ng matinding kasamaan sa buong lupa. Hindi ninyo kailanman natanggap ang karapatang ihayag ang mga lihim ng langit. Hindi kayo nilikha upang ibahagi ang kaalamang iyon sa mga tao, ngunit ginawa ninyo. Kayo'y hinatulan na magpakailanman, wika ng Panginoon, at ang inyong mga anak, ang mga Nephilim, na isinilang mula sa inyong pakikiapid sa mga babaeng tao, sila'y lilipulin. Ang kanilang karahasan at pagdanak ng dugo ay sumira sa lupa. Bumalik ako sa mga tagapanood at sinabi ko sa kanila ang lahat ng ipinahayag ng Diyos. Ipinakita ko sa kanila nang malinaw, wala nang kapatawaran, wala nang pangalawang pagkakataon. Iniwan nila ang kanilang tahanan sa langit at nagkasala ng kasalanang hindi na maaaring bawiin. Sa isa sa aking mga pangitain, ipinakita sa akin ang darating na paghuhukom para sa mga tagapanood. Nakita ko ang isang lugar ng kadiliman, naglalagablab sa walang hanggang apoy at may matataas na haliging yari sa apoy. Sinabi sa akin na ito ang magiging kulungan ng mga bumagsak na anghel. Mananatili silang nakakadena roon hanggang sa dumating ang huling araw, kung kailan ganap na ipapataw ang kanilang parusa. Sinabi sa akin ng kataas-taasan, ito ang lugar kung saan ikukulong ang mga anghel hanggang sa araw ng dakilang paghuhukom. Sa araw na iyon, sila'y ihahagis sa walang hanggang bangin dahil sa kanilang mga kasalanan. Ipinakita rin sa akin ang mga ilog ng apoy patuloy sa pag-agos. Nakaupo ang kataas-taasan roon, pinalilibutan ng mga anghel na sumasamba sa kanya, ang kanilang tinig ay tuloy-tuloy sa pagpupuri. Sa sandaling iyon, lubos kong naunawaan ang bigat ng darating na paghuhukom. Pagkatapos, ipinahayag sa akin ang kapalaran ng mga espiritu ng mga higante. Kahit mamatay ang kanilang mga katawan, mananatili ang kanilang mga espiritu sa lupa at magiging masasamang puwersa.
Ang mga espiritong ito isinilang mula sa mga babaeng tao at mga amang mula sa langit ay magiging mga kaaway na hindi nakikita ng mata. Makikilala sila bilang masasamang espiritu na nagdadala ng kapahamakan at pagkasira. Kahit hindi sila kumakain o nakakakita gaya ng tao, sila'y aatake, manlilinlang at mag-uudyok ng alitan. Laban sila sa sangkatauhan, lalo na laban sa mga kababaihan, mula sa kanila sila isinilang. Ipinag-utos ng Diyos na isulat ko ang lahat ng revelasyong ito upang maunawaan ng mga darating na salinlahi. Kailangan nilang malaman ang kasalanan ng mga tagapanood at ang matinding kaparusahan sa kanilang paglabag. Enoch, wika niya, isulat mo ang lahat ng nakita mo. Hayaan mong magsilbing babala ito sa mga henerasyong darating. Maunawaan nila kung ano ang nangyari noong tinalikuran ng mga tagapanood ang langit at dinala ng kanilang mga anak ang kapahamakan sa mundo. Sapagkat ang paghuhukom ng kataas-taasan ay laging makatarungan at walang makatatakas dito. Kaya tinupad ko ang aking tungkulin, nagsilbing tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tagapanood. Kahit umaasa pa sa awa ang mga bumagsak na anghel, malinaw ang sagot ng Diyos. Ang kanilang kasalanan ay hindi na mapapatawad. Bilang tapat na tagasulat ng katuwiran, isinulat ko ang bawat pangitain at salitang aking natanggap upang ang katotohanan ay hindi na mawala. Malalaman ng mga susunod na salinlahi ang kasindak-sindak na pagbagsak ng mga tagapanood at ang makatarungang tugon ng kataas-taasan. Pagkatapos nito, dinala ako sa isang lugar na puno ng naglalagablab na apoy, apoy na hindi namamatay. Ang mga haligi ng apoy ay gumagalaw ng walang tigil. Tinanong ko kung anong lugar ito at sinagot ako ng mga anghel. Dinala naman nila ako sa isang banal na bundok, mas mataas kaysa alinmang bundok sa mundo. Doon nakita ko ang trono ng Diyos, pinalilibutan ng umaagos na ilog ng apoy at hindi mabilang na anghel na nagpupuri sa kanyang pangalan. Sa bundok ding iyon, nakita ko ang isang napakalaking punong kahoy. Ang bunga nito ay kakaiba. Higit na maganda kaysa sa alinmang bunga sa buong daigdig. Tinanong ko, ano ang punong kahoy na ito na napakaganda? Sumagot ang mga anghel. Pagkatapos, dinala nila ako sa iba't ibang lugar sa mundo, kung saan nakita ko ang mga kamangha-manghang likha ng Diyos, mga bundok na may ginto at pilak, mga ilog na dumadaloy sa luntiang mga hardin, at mga batong napakaganda at mahalaga. Pagkatapos noon, ibinalik nila ako sa banal na bundok. Doon, nagsalita sa akin ng direkta ang kataas-taasan. Dito nagtapos ang mga pangitain ni Enoch, isinulat niya ang lahat ng kanyang narinig at nakita. Ang mga pangitain na ito ay ginawa upang balaan ang mga gumagawa ng kasamaan at bigyan ng pag-asa ang mga nabubuhay ng matuwid upang ipakita na ang paghuhukom ng Diyos ay makatarungan at totoo. Kasama sa mga pangitain ni Enoch ang mga revelasyon tungkol sa kinabukasan ng mabuti at masama, mga kahangahangang tagpo mula sa langit at mga lihim ng espiritual na daigdig. Ang aklat ay may 3 talinghaga. Bawat isa ay ipinahayag kay Enoch sa pamamagitan ng banal na kapahayagan. Ang ikalawang pangitain na aking natanggap ay tungkol sa sangkatauhan. Ako, si Enoch, ay pinagpala ng maluwalhating Panginoon, ang hari na walang hanggan. Ipinahayag niya sa akin ang lahat ng ito. Sa pangitaing ito, nakita ko ang mga nakatagong katotohanan ng langit at lupa at nalaman ko ang kapalaran ng mga tao at mga anghel sa wakas. Ipinakita sa akin ng Diyos kung sino ang itatakwil at ihahagis sa walang hanggang apoy. Ipinahayag niya ito upang maisulat ko para sa mga susunod na salinlahi. Isinalaysay ni Enoch kung paanong nakipag-usap sa kanya ang Diyos mismo at isiniwalat ang mga hiwagang itinago sa sangkatauhan.
Ipinaliwanag niya na ang layunin ng mga mensaheng ito ay turuan ang mga tao tungkol sa katarungan, darating na paghuhukom at walang hanggang gantimpala para sa mga namumuhay ng matuwid. Ipinakita sa akin ng Panginoon ng mga espiritu ang lahat, ang mga nakikita at ang mga nakatago. Ipinakita niya sa akin ang mga bituin, kidlat, kulog at ang malalalim na lihim sa ilalim ng lupa. Ang lahat ng ito ay isiniwalat sa akin sa pamamagitan ng kanyang kalooban upang ako'y maging tapat na tagapagdala ng mensahe. Sa huli, inihanda ni Enoch ang kanyang mga tagapakinig para sa 3 talinghagang kasunod. Ang una ay nagsasalaysay tungkol sa hinaharap ng mabuti at masama. Ito ay tungkol sa araw na ang anak ng tao ay hahatol sa buong sangnilikha. Ang 2 talinghaga ay naglalarawan ng kaharian ng Diyos sa hinaharap kung saan ang katarungan ay ibabalik at ang kasamaan ay tuluyang mawawala. Ang mga mensaheng ito ay ibinigay upang maunawaan ng mga tao na ang katarungan ng Diyos ay hindi pumapalya, ang kanyang paghuhukom ay hindi nagwawakas, at ang lahat ng bagay na nakatago ay mahahayag sa tamang panahon. Ang unang talinghaga, ang kapalaran ng mabuti at masama. Natanggap ni Enoch ang makapangyarihang mga pangitain mula sa Panginoon ng mga espiritu. Ito ang mangyayari sa mga matuwid at makasalanan. Ipinakita sa akin ng kataas-taasan upang maunawaan ng mga tao sa hinaharap ang darating. Nakita ko ang mga matuwid na kumikislap na parang araw. Ang kanilang kabutihan ay nagbigay liwanag sa kanilang mga mukha. Wala silang takot sapagkat kasama nila ang Diyos at sila'y mamumuhay sa kanyang liwanag magpakailanman. Ngunit nakita ko rin ang kapalaran ng mga makasalanan. Sila'y inalis, itinaboy mula sa lupa at dinala sa isang lugar ng walang hanggang kadiliman. Ang kanilang kahihiyan ay hindi matatapos at kailanmay hindi nila matatagpuan ang kapayapaan. Nasaksihan ko kung paano muling babaguhin ang buong mundo. Magbubunga ng sagana ang lupa at pati ang mga bundok at burol ay mapupuno ng kagalakan. Nakita ko ang mga matuwid na magkasamang lumalakad magpakailanman. Ito ang araw kung kailan pararangalan ang mga gumawa ng mabuti at aalisin ang mga gumawa ng kasamaan. Dinala ako ng Panginoon ng mga espiritu sa isang napakagandang lugar na tinitirhan ng mga hinirang. Ang lahat doon ay nagniningning sa liwanag at kapayapaan. Ang mga tahanan ng matuwid ay tila isang hardin ng kasiyahan na papaligiran ng mga punong may matatamis at magagandang bunga. Doon naninirahan ang mga pinili ng Diyos, malaya sa lahat ng kalungkutan. Tanging walang hanggang kagalakan ang namamayani sa lugar na yon. Ngunit nakita ko rin kung saan dinala ang mga makasalanan. Isa itong lugar ng matinding pagdurusa kung saan walang aliw o pahinga. Lantad ang kanilang kahihiyan at batid nila ang sarili nilang pagbagsak. Sa isa pang pangitain, nakita ko ang 4 na makapangyarihang arkanghel na nakatayo sa harap ng trono ng Diyos. Naroon si Michael, ang tagapagtanggol ng bayan ng Diyos at tagapagpabagsak ng kanilang mga kaaway. Lumitaw rin si Raphael, ang nagpapagaling at gumagabay sa mga matuwid. Malapit din si Gabriel, ang tagapagdala ng paghuhukom ng Diyos at tagapagbunyag ng mga hiwaga ng langit. At si Fanuel na nagpapanatili ng pag-asa ng mabubuti at umaakay sa kanila sa walang hanggang kagalakan. Itinaas ng 4 na arkanghel ang kanilang tinig sa pagpupuri sa Panginoon ng mga espiritu. Ang kanilang awit ay umalingaw-ngaw na parang malalakas na tubig habang sila'y sumisigaw, "Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga espiritu." Ang lahat ng nilalang ay napupuno ng kanyang kaluwalhatian. Nakita ko rin ang mga banal na aklat kung saan nakasulat ang bawat kilos ng tao. Sa mga aklat na iyon, ang mga matuwid ay minarkahan para sa buhay na walang hanggan, ngunit ang mga makasalanan ay nakatala para sa parusa.
Naunawaan ko na sa araw ng paghuhukom, bubuksan ang mga aklat na ito at ang bawat isa ay hahatulan ayon sa kanilang mga gawa. Pagkatapos, nakita kong bumaba mula sa langit ang karunungan, naghahanap ng tahanan sa sangkatauhan. Ngunit ang mga tao na nabulag ng kasamaan ay itinaboy ito. Ang karunungan ay sumigaw, "Hindi ako tatanggapin dito. Babalik ako sa aking trono sa tabi ng kataas-taasan at maghahari roon magpakailanman." Labis ang aking sakit sa puso nang makita kong tinanggihan ng mga tao ang karunungan ng Diyos. At sa paggawa nito, tinanggihan din nila ang kanyang mga pagpapala. Tumingala ako at nakita ko ang mga bituin. Bawat isa ay may pangalan at gampaning ibinigay ng Panginoon ng mga espiritu. Ngunit may ilan sa kanila ang lumihis sa kanilang landas. Dahil sa kanilang paglabag, sila ay itinapon sa bangin kasama ng mga bumagsak na anghel. Doon sila mananatili hanggang sa araw na sila'y lipulin sa paghuhukom. Nakita ko rin ang mga espiritu ng tao. Ang mga kaluluwa ng mga matuwid ay tinanggap sa langit na may dakilang kagalakan, habang ang mga kaluluwa ng makasalanan ay itinakwil at inihulog sa kadiliman upang hintayin ang kanilang parusa. Ito ang mga pangitaing ipinahayag sa akin ng Panginoon ng mga espiritu tungkol sa paghuhukom. Ako si Enoch at natanggap ko ang talinghagang ito mula sa Panginoon ng mga espiritu. Sa loob nito, ipinakita niya sa akin ang mga dakilang hiwaga tungkol sa anak ng tao na siyang hahatol sa lahat ng bagay. Sa aking pangitain, nakita ko ang isang napakagandang trono, mataas ang luklukan, nagniningning sa apoy at liwanag. Nakaupo roon ang isang nilalang na ang mukha ay kumikislap na parang araw at ang damit ay mas maliwanag pa sa bagong niyebe. Hindi mabilang na mga anghel ang pumalibot sa kanya, nagbibigay papuri sa harap ng trono. Tumalikod ako sa mga anghel na gumagabay sa akin at nagtanong, "Sino ang nakaupo sa trono ng kaluwalhatian?" Sumagot sila, "Ito ang anak ng tao, siya'y umiiral bago pa nilikha ang mundo. Siya ang pinili upang humatol sa mga pinuno at makapangyarihan, gayon din sa matuwid at sa masasama. Magdadala siya ng katarungan at liwanag sa mga namumuhay ng matuwid at aalisin niya ang lahat ng kasamaan mula sa lupa." Pagkatapos, nakita ko ang Panginoon ng mga espiritu na tinawag ang lahat ng bansa. Ang mga tao mula sa lahat ng antas ng buhay, mula sa makapangyarihan hanggang sa hamak, ay tumayo sa harap ng anak ng tao. Binuksan niya ang mga aklat ng langit kung saan nakasulat ang bawat gawa ng bawat isa at ang bawat isa ay hinatulan ayon sa kanilang mga ginawa. Nakita ko ang mga pinuno at mga hari na nanginginig sa takot habang humaharap sa kanya. Nauunawaan nilang hindi sila kayang iligtas ng kanilang yaman o kapangyarihan. Sinubukan nilang tumakas ngunit wala nang matatakbuhan mula sa kanyang paghuhukom. Ngunit ang mga namuhay ng may katapatan ay tinawag ng may kagalakan. Ang kanilang mga mukha ay nagniningning sa tuwa. Tinanggap sila ng anak ng tao at sinabi, "Halikayo, kayong pinagpala ng aking ama. Tanggapin ninyo ang kaharian na inihanda para sa inyo mula pa sa simula." Pagkatapos, nakita ko ang kapalaran ng mga masama. Sila'y inalis at dinala sa isang madilim at walang hanggang lugar. Doon, hindi nauubos ang apoy at walang katapusan ang pagdurusa. Ipinaliwanag ng mga anghel, ito ang naghihintay sa mga tumanggi sa kataas-taasan, sa mga umapi sa matuwid at sa mga lumakad sa daan ng kasamaan. Idinagdag pa nila, ang anak ng tao ay hindi lang hukom, siya rin ang tagapagtanggol ng matuwid. Ibabalik niya ang katarungan sa lupa at aalisin ang lahat ng kabulukan. Ang kanyang pangalan ay kilala na ng kataas-taasan mula pa noong simula at siya ay maghahari bilang hari sa buong sangnilikha. Nakita kong iniunat ng anak ng tao ang kanyang kamay at binago ang buong mundo. Lahat ng sinira ng tao at ng mga bumagsak na anghel ay naibalik
at ang kabutihan ay muling sumibol na parang punong namumulaklak. Namuhay ang mga matuwid sa kapayapaan at ang anak ng tao ay namuno na may lakas at karunungan. Pagkatapos, nagpahayag ang Panginoon ng mga espiritu, "Ito ang aking anak, ang aking pinili. Siya ang magliliwanag para sa lahat ng bansa at magbibigay ng pag-asa sa mga tapat." Hahatol siya ng may katarungan at ang kanyang paghahari ay hindi matatapos. Ang lahat ng bagay na nakatago ay mahahayag at ang lahat ay luluhod sa kanya. Dito nagtapos ang pangitain sa 2 talinghaga. Nasaksihan ko ang naghihintay sa matuwid at sa masasama at naunawaan kong ang anak ng tao ang sentro ng kaligtasan at paghuhukom. Ipinakita sa akin ang mga bagay na ito upang ang mga darating ay magkaroon ng kaalaman at piliing mamuhay ng tama. Sapagkat ang araw ng paghuhukom ay papalapit na. Hayaan ang mga nabubuhay ng matuwid na magtiwala sa Panginoon sapagkat Siya ang kanilang tagapagtanggol at pinagmumulan ng lakas. At hayaan ang mga nagkasala na tumalikod sa kanilang kasamaan sapagkat ang anak ng tao ay hahatol ng makatarungan at tapat. Ito ang 3 pangitain tungkol sa kaharian ng Diyos, sa pagbabalik ng katarungan at sa wakas ng masasama. Ako si Enoch at tinanggap ko ang pangitaing ito mula sa Panginoon ng mga Espiritu. Sa loob nito, ipinakita sa akin ang isang panahong darating kung kailan ganap ng itatatag ang paghahari ng Diyos. Hindi na mawawala ang katarungan at ang masasama ay tuluyang mawawala. Sa aking pangitain, nakita ko ang anak ng tao na nakaupo sa trono, nagniningning sa liwanag at napapalibutan ng apoy. Hindi mabilang na anghel ang pumuno sa langit, nagsisilbi sa kanya. Ang kanyang presensya ay nagdala ng kapayapaan at katarungan sa buong nilikha. Nakita ko siyang iniunat ang kanyang kamay at ang mundo ay naging bago. Ang mga sumusunod sa katuwiran ay lumakad sa kanyang liwanag at ang lahat ng wasak at nadungisan ay muling nabuo. Naging isang lugar ng kabutihan ng lupa at wala ng puwang para sa kasamaan. Pagkatapos, nakita ko ang mga pinuno at makapangyarihang taong nanakit sa mga inosente. Iniharap sila sa kanya. Binuksan ang mga aklat ng langit at naroon ang lahat ng kanilang ginawa. Wala silang matataguan. Lumuhod sila hindi dahil sa paggalang kundi dahil sa takot. Nakiusap sila para sa awa, ngunit sinabi ng anak ng tao, "Alam ninyo kung ano ang tama, ngunit pinili ninyong gumawa ng masama. Ngayon, haharapin ninyo ang kaparusang dulot ng inyong mga desisyon." Dinala sila sa isang lugar ng walang hanggang apoy, sa isang malalim na bangin na walang kapayapaan at walang wakas. Pagkatapos nito, nakita kong muling binago ng Panginoon ng mga espiritu ang mundo. Ang lupa ay natakpan ng luntiang damo, malinaw ang agos ng mga ilog at ang mga punong kahoy ay puno ng bunga. Ang lahat ng nasira dahil sa kasalanan ay naibalik sa dalisay na anyo nito. Nakita ko ang mga matuwid na nananahan sa lupa. Sila'y namuhay ng walang sakit, takot o lungkot. Kumikinang sila na parang araw at sumaka nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Lumakad sa piling nila ang anak ng tao at napuno ng kagalakan ang buong mundo. Sinabi ng mga anghel sa aking tabi, "Ito ang gantimpalang inihanda ng kataas-taasan para sa mga nabuhay ng may katarungan. Dito wala ng kamatayan o pagdurusa sapagkat ang lahat ay magiging perpekto sa ilalim ng presensya ng Panginoon." Sa ibang bahagi, nakita ko ang mga bumagsak na tagapanood na iniharap sa anak ng tao. Sila'y may tanikala at napuno ng takot. Alam nilang nakatakda na ang kanilang kapalaran sapagkat winasak nila ang nilikha at sinuway ang kataas-taasan. Nakita ko silang humarap sa hatol. Sinabi sa kanila ng anak ng tao, "Ginawa kayo upang panatilihin ang katarungan, ngunit tinalikuran ninyo ito. Ngayon kayo'y mabubura sa sangnilikha at hindi na muling makakakita ng liwanag."
Itinapon ng mga bumagsak na anghel sa bangin kung saan sila mananatili magpakailanman. Ang kanilang mga anak, ang mga espiritu ng Nephilim, ay hinatulan din at ipinatapon sa isang lugar ng walang hanggang pagdurusa. Pagkatapos ng lahat ng ito, nakita kong ang walang hanggang kaharian ng Diyos ay nabuhay. Ang mga matuwid ay nanirahan magpakailanman sa pagkakaisa kasama ang kataas-taasan, at ang anak ng tao ay namuno ng may katarungan at karunungan. Nagniningning ang buong sansinukob sa kanyang presensya at sabay-sabay umawit ang mga anghel. Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga espiritu. Ang kanyang kaluwalhatian ay pumupuno sa lahat ng nilikha. Pagkatapos, nagsalita sa akin ng Panginoon ng mga espiritu at sinabi, Enoch, ipinakita ko sa iyo ang mga bagay na ito upang maunawaan ng mga tao sa hinaharap. Hayaan ang mga nabubuhay ng matuwid na manatiling may pag-asa, sapagkat malapit na ang kanilang kaligtasan. Ngunit ang mga nagkasala ay dapat bumalik sa tamang landas, sapagkat malapit na ang oras ng paghuhukom, at wala ni isa mang makakaiwas dito. Lilinisin ko ang lahat ng bagay, lahat ng nilikha ko at ang lahat ng nadungisan ng kasamaan. Ang mga tapat ay magniningning na parang mga bituin, puspos ng walang hanggang kagalakan. Ngunit ang masasama ay mawawala, at ang kanilang mga pangalan ay malilimutan magpakailanman. Ito ang nagtapos sa pangitain mula sa ikatlong kwento. Ang ikatlong bahagi ay tinatawag na aklat ng mga bituin o aklat ng mga tanglaw. Sa bahaging ito, dinala ako ng mga anghel upang ipakita sa akin ang mga nakatagong hiwaga ng langit at lupa. Ipinakita sa akin kung paano gumagalaw ang araw, buwan, bituin at mga panahon sa perpektong pagkakasunod-sunod ayon sa utos ng kataas-taasan. Ang mga ito ay hindi lamang patunay sa ayos ng sangnilikha, kundi paalala rin na ang lahat ng kalikasan ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, di tulad ng maraming tao. Si Uriel, ang anghel na namamahala sa mga tanglaw sa langit, ay isinama ako. Ipinakita niya kung paano gumagalaw ang araw at sinabi, ang liwanag na ito ay nagbibigay sigla sa mundo at namumuno sa araw. Tuwing umaga ito ay sumisikat sa silangan at tuwing gabi ay lumulubog sa kanluran. Palaging tinatapos ang kanyang landas ayon sa utos ng kataas-taasan. Ipinahayag ni Uriel na may 6 na tarangkahan na ginagamit ng araw upang pumasok at lumabas sa buong taon. Sa tag-init, kapag mahaba ang araw, dumadaan ito sa matataas na tarangkahan. Sa taglamig, kapag maikli ang araw, dumaraan ito sa mababang daan. Pinananatili nito ang balanse ng taon sa loob ng 364 na araw. Ang araw ay gumagalaw sa kanyang taunang landas nang hindi lumilihis. Ang bawat panahon ay dumarating sa tamang oras, gaya ng itinakda ng Panginoon mula pa sa simula. Ang paggalaw ng araw ang siyang tumutukoy sa ritmo ng tagsibol, tag-init, taglagas at taglamig. Sa tagsibol at taglagas, pantay ang araw at gabi. Sa tag-init, mas mahaba ang araw. Sa taglamig, mas mahaba ang gabi. Bawat bahagi ng taon ay may natatanging layunin sa loob ng sangnilikha. Hindi lamang oras ang ipinakita ni Uriel sa akin, ipinakita rin niya kung paanong ang buhay sa mundo ay umaasa rito. Kung wala ang init at liwanag ng araw, walang mabubuhay o lalago. Ito ay isang patuloy na paalala ng kadakilaan ng kataas-taasan. Pagkatapos nito, ipinakita sa akin ni Uriel kung paano gumagalaw ang buwan. Sinabi niya, ang buwan ay may sariling landas na naiiba sa araw. Tumataas ito at bumababa sa loob ng 29 o 30 araw depende sa buwan. Ang liwanag nito ay lumalago at kumukupas, laging sumusunod sa kataas-taasan. Pinanood ko habang unti-unting lumalakas ang liwanag ng buwan sa unang kalahati ng buwan hanggang ito'y maging ganap. Pagkatapos, unti-unti itong nawawala hanggang sa ito'y maglaho. Ganap na tinatapos ang kanyang paglalakbay.
Nagpatuloy si Uriel sa pagpapaliwanag na bagamat ang buwan ay hindi nagliliwanag mula sa sarili nitong liwanag, ito ay sumasalamin sa ningning ng araw. Magkasama, ang dalawang tanglaw na ito ay kumikilos ng may pagkakaisa. Ginagabayan ng panahon, hinuhubog ang mga panahon ng taon at nagbibigay liwanag sa mundo. Ang buwan ay hindi lamang palatandaan ng mga nagdaraan na buwan, kundi may mahalagang gampanin din sa mga alon ng dagat at sa ritmo ng buhay sa mundo. Ipinakita kay Enoch kung paano tinutumbasan ng buwan ang gawain ng araw sa pamamagitan ng pagliwanag sa gabi, tumutulong upang mapanatili ang kaayusan ng sangnilikha. Ngunit binalaan din siya na sa mga huling araw, lilihis ang mga tao sa tamang pagkaunawa sa paggalaw ng araw at buwan at tatalikod sa sistemang itinatag ng Diyos. Pagkatapos, ipinakita sa akin ang mga bituin. Sinabi ni Uriel, ang bawat bituin ay may sariling pangalan at layunin na ibinigay ng Panginoon ng mga espiritu. Tapat silang naglalakbay sa kanilang mga landas, hindi kailanman lumilihis maliban sa ilan na piniling maghimagsik. Sila ang itinapon sa malalim na bangin. Pinanood ko ang mga konstelasyon habang gumagalaw sa langit. Tinutukoy ang mga panahon at ang agos ng mga taon. Ang mga bituing ito, sinwika ni Uriel, ay mga saksi ng kaluwalhatian ng kataas-taasan. Sila'y tumatalima sa kanya ng walang alinlangan. Ngunit ang mga tao, dahil sa kanilang pagmamataas, ay binaliwala ang kaayusan ng Diyos at winasak ang kanyang nilikha. May mga bituin na lumihis sa kanilang itinakdang daan at tumalikod sa kataas-taasan. Bilang parusa, sila'y itinapon sa bangin, isinama sa mga bumagsak na anghel. Doon sila mananatili, nakakulong hanggang sa araw ng huling paghuhukom. Ang kanilang pagbagsak ay paalala ng mangyayari sa sinumang nilikha na tumalikod sa kanyang layunin. Ipinakita rin sa akin ni Uriel kung paano hinahati ang taon. Nakita ko ang pagbabago ng mga panahon, lahat ay ginagabayan ng galaw ng araw, buwan at mga bituin. Ang taon, wika niya, ay may 364 na araw, hinati sa 4 na pantay na panahon. Bawat isa ay may takdang oras, inayos ng kataas-taasan upang mamuhay ang sangkatauhan sa pagkakaisa sa kalikasan. Nagsalita ang Panginoon ng mga espiritu at sinabi, Enoch, isulat mo ang lahat ng iyong nakita, ituro ito sa mga susunod sa iyo. Hayaan mong matuto sila mula sa mga tanglaw sa langit kung paano lumakad sa aking mga daan, sapagkat sila'y sumusunod sa aking utos ng walang pagkukulang, samantalang ang mga tao ay naligaw. Nagbabala ang kataas-taasan na sa huling mga araw, marami ang magpapalabo ng pagkaunawa sa araw, buwan at mga bituin. Babaguhin nila ang mga oras at panahon mula sa tunay na takbo nito. Ngunit ang mga tapat ay hindi malilinlang. Mananatili silang matatag, ginagabayan ng liwanag ng Panginoon, hindi maaabot ng kasinungalingan ng masasama. Dito, nagtatapos ang aklat ng mga tanglaw, isang banal na mensaheng ibinigay kay Enoch upang ang mga darating na salinlahi ay maunawaan kung paano pinararangalan ng buong sangnilikha ang kaayusan ng Diyos at kung gaano kahalaga ang mamuhay ayon sa kaayusang iyon. Ang mga bituin ay kumikislap bilang paalala ng kapangyarihan at pamumuno ng kataas-taasan at bilang babala sa lahat ng lumalaban sa kanyang kalooban. Purihin ang Panginoon ng mga espiritu na humubog sa langit at lupa ng may karunungan at malasakit. Naway tumingin ang lahat ng tao sa liwanag sa langit at parangalan ang kanyang pangalan magpakailanman. Kabanata 6, Aklat ng mga Tanglaw. Sa bahaging ito, inilalarawan ni Enoch ang dalawang makapangyarihang pangitain na ipinakita sa kanya. Ang una ay nagsisiwalat ng isang malaking baha na darating bilang paghuhukom sa kasamaan ng sangkatauhan.
Ang ikalawa ay gumagamit ng mga hayop upang sagisag na isalaysay ang kasaysayan ng sangkatauhan mula kay Adan hanggang sa araw ng huling paghuhukom. Ang unang pangitain, ang baha. Isang araw habang ako, si Enoch, ay nagpapahinga sa bahay, binigyan ako ng isang pangitain. Nakita kong nabiyak ang langit at bumagsak sa lupa. Pagkatapos, nilamon ng tubig ang buong mundo at lahat ng naroroon ay nawasak. Nanginig ako sa aking nakita at sumigaw, Panginoon ng mga espiritu, ano itong kakilakilabot na bagay na aking nasaksihan? Mawawala ba ang lahat ng inyong nilikha? Ano ang mangyayari sa mga namumuhay ng matuwid? Sumagot ang kataas-taasan, Enoch, ang pangitaing ito ay nagpapakita ng hatol na darating dahil sa kasamaan ng tao. Magpapadala ako ng isang makapangyarihang baha upang linisin ang lupa. Ngunit hindi ko kakalimutan ang mga tapat. Kailangang bigyan mo ng babala ang iyong angkan sapagkat pipili ako ng isa mula sa kanila upang maglingkod sa akin. Siya ay magtatayo ng isang malaking sasakyang kahoy at doon siya at ang mga kasama niya ay maliligtas. Ang pagkarinig nito ay nagbigay sa akin ng kapayapaan sapagkat alam kong ang matuwid ay mapoprotektahan sa gitna ng paggunaw. Ang ikalawang pangitain, ang kasaysayan ng sangkatauhan. Pagkatapos, nagkaroon ako ng isa pang panaginip na madalas tawaging pangitain ng mga hayop. Sa panaginip na ito, ipinakita sa akin ang buong kasaysayan ng sangkatauhan mula sa unang tao hanggang sa araw ng huling paghuhukom. Sa panaginip, ang mga tao ay inilarawan bilang iba't ibang hayop at ang mga bansa ay hiwa-hiwalay na grupo. May mga anghel ring lumitaw, ang ilan ay gumagabay at ang iba ay naghahatol. Nakita ko ang isang puting toro na lumabas mula sa lupa. Ito si Adan, ang unang tao. Pagkatapos, isinilang ang isa pang puting toro, si Seth. Sumunod pa ang iba pang mga puting toro na sumisimbolo sa mga unang taong namuhay ayon sa mga daan ng kataas-taasan. Ngunit pagkatapos ay may nakita akong pagbabago. Ang ilan sa mga toro ay nagsimulang makihalubilo sa ibang nilalang, lumilikha ng kakaibang mga anyo. Ipinakita nito kung paanong ang sangkatauhan ay lumihis mula sa kalinisan at nahulog sa kasalanan. Malungkot na minasdan ng mga anghel ang pagtalikod ng mga tao sa katuwiran. Pagkatapos, iniutos ng Panginoon ng mga espiritu sa isa sa mga anghel na gumawa ng isang malaking daong. Itinayo ito upang iligtas ang mga matuwid na puting toro mula sa kapahamakan. Nakita ko pagkatapos na tumaas ang tubig at tinakpan ang buong mundo. Ang lahat ng hindi nakapasok sa daong ay nawalan ng buhay. Ngunit nang matapos ang baha, lumabas mula sa daong ang isang bagong puting toro. Ang kanyang pangalan ay Noe. Mula sa kanya ay lumitaw ang 3 batang toro, ang kanyang mga anak, sina Shem, Ham at Japet. Sa kanila nagmula ang mga bagong bansa sa lupa. Sa pangitain, nakita ko rin kung paanong nagsama-sama ang mga tao upang magtayo ng isang mataas na tore na naglalayong abutin ng langit, ngunit pinigilan ng Panginoon ng mga espiritu ang kanilang balak at ikinalat ang mga toro sa buong daigdig. Ang tagpong ito ay nagsasalaysay ng kwento ng Tore ng Babel at kung paanong nagkahiwa-hiwalay ang mga bansa. Nakita kong nagsugo ang Panginoon ng mga espiritu ng mga sugo mula sa langit upang gabayan ang mga puting hayop. Inalagaan ng mga sugong ito ang mabubuti at inakay sila sa tamang landas. Sa gitna nila ay lumitaw ang isang makapangyarihan at nagniningning na lalaking tupa. Ang tupa na ito ay isang makatarungang pinuno, hinirang ng kataas-taasan upang pamunuan ang mga nawawalang tupa. Titipunin niya ang mga tapat at dadalhin sila sa isang lupang espesyal na inihanda para sa kanila. At tungkol sa mga lobo at iba pang mababangis na hayop na sumasagisag sa masasama, sila ay lilipulin.
Sa huling bahagi ng pangitain, nasaksihan ni Enoch kung paanong nilikha ng Panginoon ng mga espiritu ang kanyang kaharian sa lupa. Ang mga puting tupa, sa gisag ng mabubuti at tapat, ay namuhay sa kapayapaan habang ang mararahas na nilalang ay tuluyang nawala. Nabago ang mundo at wala ng puwang para sa kasamaan. Nanahan ang Panginoon ng mga espiritu sa piling ng mga tao at ang kanyang liwanag ay umabot sa bawat sulok ng sangnilikha. Napuspos ng walang hanggang kagalakan ang mga tapat habang ang mga pangalan ng masasama ay naglaho na parang wala na silang bakas. Ako si Enoch, isinulat ko ang lahat ng mga pangitaing ito upang ang mga darating ay makaunawa na ang katarungan ng kataas-taasan ay ganap at makatarungan. Ang lahat ng nakita ko ay ibinigay sa akin bilang babala sa mga gumagawa ng masama at bilang pangako ng pag-asa sa mga pumipili ng kabutihan. Hahatulan ng Panginoon ng mga espiritu ang lahat ng kanyang nilikha. Magliliwanag ang katarungan para sa mga matuwid at ang kasaysayan ng sangkatauhan ay magpapatotoo sa huling paghuhukom, pagtubos at pangakong walang hanggang paghahari ng katuwiran. Ito ang ikalimang bahagi, mga salita ni Enoch ng babala at pagpapala. Ang mga salita ni Enoch ay babala sa mga makasalanan at bukal ng pag-asa sa mga matuwid. Ipinakita sa akin ng Panginoon ng mga espiritu ang mga katotohanan ito. Isiniwalat ang hinaharap ng mga matuwid at mga makasalanan. Mga anak ko, isapuso ninyo ang mga salitang ito sapagkat mananatili itong totoo magpakailanman. Isang mensahe para sa aking mga anak at sa mga susunod pang salinlahi. Mga anak ko, manatili kayong tapat sa katuwiran at mamuhay ng may katapatan. Huwag kayong sumunod sa masasama ni balewalain ang mga batas ng kataas-taasan. Unawain ninyo na ang Panginoon ng mga espiritu ay nakakakita ng lahat. Wala siyang hindi nalalaman. Ngayon ay nagsasalita ako sa mga salinlahing darating pa. Darating ang mga araw ng hirap, ngunit kasabay nito ang paghuhukom ng kataas-taasan. Sa mga araw na iyon, maaaring akalain ng mga may kasalanan na sila'y makapagtatago, ngunit hindi malilimutan ng Panginoon ng mga espiritu ang kanilang ginawa. Makikita niya kung paanong sinaktan nila ang mga inosente, nagpabuhos ng dugo at sumira sa lupa. Isusugo sila sa isang lugar ng walang hanggang kadiliman. Doon, hindi nila matatagpuan ang kapahingahan o aliw at ang kanilang mga pangalan ay mawawala sa buong sangnilikha. Ngunit ang mga pumili ng kabutihan ay mamumuhay ng payapa at iingatan ng kataas-taasan sa oras ng kaguluhan. Nakita kong ang masasama ay namayagpag sa loob ng sandali, nag-ipon ng kayamanan at kapangyarihan. Inakala nilang ligtas na sila, ngunit nakita kong kinuha sa kanila ang lahat ng kanilang ari-arian. Nasaksihan ko silang pinapanood ang sarili nilang pagbagsak, wala silang magawa at wala ni isa mang nagtatanggol sa kanila. Nakita ko ang mga makasalanan na kinaladkad sa malalim na bangin. Doon, ang apoy ay hindi nauubos at ang kanilang pagdurusa ay walang katapusan. Nakiusap sila para sa awa, ngunit walang tugon ang dumating. Tinalikuran nila ang Panginoon ng mga espiritu at winasak ang kanyang nilikha. Alamin ninyo ito, hindi pinalalampas ng Panginoon ang kasamaan. Panagutin niya ang bawat isa ayon sa kanilang ginawa. Ako si Enoch, isinulat ko ang lahat ng pangitaing ito upang ang mga susunod na salinlahi ay makaunawa sa katarungan at katotohanan ng hatol ng kataas-taasan. Ang mga revelasyong ito ay ibinigay bilang babala sa masasama at pangako sa mga namumuhay sa katotohanan. Hahatulan ng Panginoon ng mga espiritu ang buong mundo. Ang mga tapat ay itatayo sa pamamagitan ng katarungan at ang kasaysayan ng tao ay magbubunyag ng hatol ng pagliligtas at ng walang hanggang kaharian kung saan namamayani ang katuwiran. Ika-6 na bahagi ang mga huling kabanata, huling revelasyon at paalam ni Enoch.
Isang araw, lumapit sa akin ang anak kong si Metusela na labis na nababalisa. Sinabi niya, "Ama, may isinilang na sanggol mula sa aking anak na si Lamek, ngunit siya'y kakaiba. Ang kanyang balat ay kasing puti ng niyebe at may mapusyaw na pulang liwanag. Ang kanyang buhok ay gaya ng pinong lana at ang kanyang mga mata ay kumikislap gaya ng araw. Kapag iminulat niya ang kanyang mga mata, ang buong silid ay nagliliwanag na parang araw. Ama, tila hindi siya tulad natin. Maari bang siya'y mula sa mga anghel? Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang dapat kong gawin?" Nang marinig ko ang kanyang sinabi, ako'y nanginig sapagkat alam kong ang kapanganakang ito ay tanda ng isang bagay na dakila. Nanawagan ako sa Panginoon ng mga espiritu sa panalangin, humihiling ng pagkaunawa. At siya'y sumagot, nagsabi, "Ang batang ito na ang pangalan ay Noe, ang siyang mananatiling tapat at magliligtas sa sangkatauhan mula sa paparating na paggunaw. Magpapadala ako ng isang malaking baha upang linisin ang lupa mula sa kasamaan. Ngunit si Noe, kasama ng mga namumuhay sa katuwiran, ay maliligtas. Sa pamamagitan niya, muling mababago ang mundo." Pagkarinig nito, bumalik ako kay Metusela at sinabi, "Ang batang ito ay itinangi. Binigyan siya ng Panginoon ng mga espiritu ng mahalagang tungkulin. Ingatan mo siya sapagkat sa kanya magsisimula ang bagong salinlahi." Nasaksihan ko rin ang paghuhukom sa mga bumagsak na anghel at sa kanilang mga supling na Nephilim. Pinarusahan sila at itinapon sa apoy na walang wakas kung saan sila mananatili magpakailanman. Ito ang magiging wakas ng lahat ng naghihimagsik laban sa Panginoon ng mga espiritu. Hayaan ninyong ang mga salitang ito ay magsilbing panawagan upang mamuhay ng may katarungan at lumayo sa kasamaan. Nasaksihan ko ang kinabukasan ng mga matuwid at napuno ng kagalakan ang aking kaluluwa. Dinala sila sa isang lugar na puno ng liwanag at kapayapaan, kung saan sila'y namuhay magpakailanman sa presensya ng Panginoon ng mga espiritu. Wala nang lungkot, wala nang sakit, tanging walang hanggang kagalakan. Ang mga tapat ay kumislap na parang mga bituin at ang kanilang liwanag ay suminag sa buong sangnilikha. Lumakad ang kataas-taasan sa piling nila at napuno ng kaluwalhatian ng lahat. Tinanggap nila ang walang hanggang biyayang ipinangako at namuhay ng may ganap na pagkakaisa sa Diyos. Pagkatapos, sinabi sa akin ng Panginoon, "Enoch, isulat mo ang mga pagpapalang ito para sa mga tapat, upang malaman nila na hindi nawawala ng saysay ang kanilang pananampalataya. Bagaman sila'y dumaranas ng hirap sa mundong ito, ang kanilang gantimpala ay dakila sa walang hanggang kaharian. Ako ang kanilang tagapagtanggol at kalakasan, hindi ko sila iiwan kailanman." Matapos kong makita ang lahat ng mga pangitaing ito, naunawaan kong malapit ng matapos ang aking panahon sa mundo. Kaya't tinipon ko ang aking mga anak at sinabi, "Ito ang mga salitang ibinigay sa akin ng Panginoon ng mga espiritu. Itanim ninyo ito sa inyong mga puso at ipasa sa inyong mga salinlahi. Mamuhay kayo sa katotohanan at kabutihan at umiwas sa landas ng masasama. Sa ganoon matatagpuan ninyo ang kapayapaan sa kaharian ng kataas-taasan." Pagkatapos, tinawag ako ng Panginoon ng mga espiritu at ako'y dinala ng mga anghel sa langit. Namasdan kong unti-unting naglaho ang mundo sa ilalim ko at ako'y dinala sa walang hanggang tahanan ng kataas-taasan. Doon, binigyan ako ng lugar kasama ng mga matuwid at ang aking kaluluwa ay namahinga sa kapayapaan. Ito ang aking huling mga salita, isinulat ni Enoch para sa mga salinlahing darating pa. Ipabatid sa lahat, ang Panginoon ng mga espiritu ay makatarungan at tapat. Ang kanyang mga hatol ay hindi nagbabago at wala ni isa mang makatatakas sa kanyang katarungan. Lumakad kayo sa kanyang mga daan at matutuklasan ninyo ang buhay na walang hanggan. Ngunit kung tatalikod kayo, alalahanin ninyo ito,
ang taong inakyat sa langit at ipinakita ang mga nakatagong katotohanan ng kataas-taasan ang nagsalita ng mga salitang ito. Ito ay ibinigay upang gabayan ang buong sangkatauhan bilang babala sa mga gumagawa ng masama at pag-asa sa mga gumagawa ng mabuti. Naway makinig ang lahat at itanim ang mga katotohanan ito sa kanilang puso, sapagkat ang paghuhukom ng Panginoon ng mga espiritu ay makatarungan at tiyak. Ang aklat ni Enoch ay tinatawag na apokripal. Ibig sabihin ay hindi ito kabilang sa opisyal na listahan ng mga banal na kasulatan na kinikilala ng karamihan sa mga pangunahing relihiyon gaya ng Bibliang Kristiyano. Ang salitang apokripal ay mula sa salitang Griego na nangangahulugang nakatago o lihim. Hindi ito nangangahulugang walang halaga ang aklat o hindi totoo, kundi na ang pagiging inspiradong kasulatan nito ay matagal nang pinagtatalunan. Gayunman, malaki ang naging epekto ng aklat ni Enoch sa pag-iisip panrelihiyon, lalo na sa mga usapin tungkol sa mga bumagsak na anghel, banal na paghuhukom, at ang mga kapalaran ng mabuti at masama. Ito ay itinuturing na isang makapangyarihan at kahali-halinang akda na nagbibigay ng bihirang sulyap sa mga espiritual at teolohikong pananaw noong panahong iyon. Sa buong kasaysayan, maraming mga sulatin ang ginawa, kinopya at ipinasa sa loob ng tradisyong biblikal, ngunit hindi lahat ay isinama sa opisyal na kasulatan. Ang aklat ni Enoch na hinangaan sa loob ng maraming siglo ng mga iskolar at mananampalataya ay isa sa mga hindi napasama. At kahit may impluensya ito, hindi ito naging bahagi ng Biblia. Ngunit ano ang dahilan ng pagiging kakaiba nito? Bakit ito kinagiliwan ng marami kahit hindi opisyal na kinilala? Tradisyonal na iniuugnay ang aklat kay Enoch mismo, ang lolo ni Noe, isang misteryosong tauhan na binanggit ng kaunti sa Biblia. Ang aklat na ito, kilala rin bilang isang Enoch, ay binubuo ng ilang bahagi na naglalaman ng mga pangitain tungkol sa hinaharap, kwento ng paghihimagsik ng mga anghel, revelasyon tungkol sa huling paghuhukom at mga katuroang may hiwaga. Naniniwala ang mga eksperto na naisulat ito sa pagitan ng 3 hanggang 8 siglo BCE. Sa panahong maraming pagbabago sa relihiyon at politika ang dinaranas ng bayang Hudyo. Tinalakay sa aklat ni Enoch ang malalalim at masesilang tema, tulad ng kaibahan ng mabuti at masama, ang labanan ng banal at madilim na puwersa, at kung ano ang hinaharap ng sangkatauhan. Sa mga unang siglo, malaki ang naging impluensya nito, lalo na sa mga komunidad ng mga Hudyo sa labas ng kanilang bayan at maging sa mga unang Kristiyano. Malinaw na pamilyar ang mga unang tagasunod ni Kristo sa aklat na ito dahil maraming paniniwala at aral ang tumutugma sa mga katuroang laganap noon. Sa katunayan, direkta itong binanggit sa Bagong Tipan sa sulat ni Judas. Ipinapakita nito kung gaano ito nirerespeto at tinitingala sa ilang mga grupo. Gayunman, sa kabila ng kasikatan nito, hindi ito isinama sa opisyal na kanon ng Biblia na nagdadala ng mahalagang tanong, kung malaki ang epekto nito, bakit hindi ito isinama? Ang isang pangunahing dahilan ay nasa nilalaman mismo, bagamat maraming pumapabor dito. Taglay nito ang ilang katuruan na hindi tugma sa mga pangunahing paniniwala ng maagang Kristyanismo. Halimbawa, detalyado nitong isinalaysay ang kwento ng mga bumagsak na anghel, tinawag na mga tagapanood, na iniwan ang langit at nagkaroon ng mga anak sa mga babaeng tao. Salungat ito sa doktrina ng kadalisayan at kaayusan ng mga anghel. Bukod pa rito, ang matitingkad na paglalarawan nito sa paghuhukom at kabilang buhay ay naiiba sa opisyal na pananaw na unti-unting hinubog ng simbahan. Habang lumilinaw ang mga opisyal na turo ng Kristyanismo, kinailangang pagdesisyunan ng mga pinuno ng simbahan kung alin sa mga kasulatan ang tunay na sumasalamin sa pananampalataya at alin ang hindi.
Hindi naging madali ang prosesong ito. Tulad ng mga Hudyo, ang mga unang Kristiyano ay may maraming kasulatan, mga sulat, ebanghelyo, pahayag at iba pang akda na ipinapasa sa isa't isa. Sa paglipas ng panahon, nagpulong ang mga konseho ng simbahan upang maingat na piliin kung aling mga akda ang tunay na tumutugma sa apostolikong mensahe at alin ang hindi. Sa kontekstong iyon, itinuring ang aklat ni Enoch na masyadong palaisipan at puno ng mga pangitaing hindi umaayon sa nagiging sistematikong pananampalataya. Kaya hindi ito isinama sa karamihan ng mga opisyal na bersyon ng Biblia. Ngunit may isang pambihirang pagbubukod. Isinama ng simbahang Ortodokso ng Ethiopia ang aklat ni Enoch sa kanilang opisyal na Biblia. Natatangi ito sapagkat wala ng ibang pangunahing tradisyong Kristiyano sa kanluran man o silangan ang gumawa nito. Maaring ito ay dahil sa natatanging landas na tinahak ng Kristyanismo sa Ethiopia kung saan ang aklat ay patuloy na iningatan, binasa at pinarangalan bilang bahagi ng lokal na pananampalataya at tradisyon. Ipinapakita ng pagkakaibang ito kung paanong iba-ibang sangay ng Kristyanismo ay may sari-sariling pananaw tungkol sa mga banal na kasulatan. Sa kabuuan, hindi isinama ang aklat ni Enoch sa opisyal na Biblia dahil sa pagkakaibang teolohikal nito sa mga turo ng unang simbahan. Gayunpaman, patuloy itong tinuturing na makapangyarihan, kahali-halinang akda at isa sa mga pinakamaimpluwensyang sinulat sa labas ng kanon. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa mahiwaga at makapangyarihang aklat ni Enoch. Kung nahanap mong makabuluhan ang nilalamang ito, mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ito sa iba na maaaring makinabang din. Huwag kalimutang isubscribe ang aming channel para sa iba pang mga video tulad nito at pindutin ang bell icon para sa mga bagong update. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Amen.